Alas 5 ng madaling araw, dagsa na ang namamanata sa kalsada. Sa Pampanga, ang penitensya hindi lamang tradisyon. Ito ay isang panata, isang paniniwalang nakaugat na sa pananampalataya at kultura ng mga Kapampangan. Taimtim, tahimik, buong puso. Pagputok ng araw, bumiyahin na kami papunta ng Sagada. Ang unang madadaanan, Cannon Road. Kilalang daan patungong Baguio. Ang Cannon Road ay tila umaalon sa gilid ng bundok. Habang binabaybay ito, makikita ang matatarik na bangin, ilog at lunti ang paligid. Sa dulo ng Cannon Road sasalubong ang Lion's Head, isang palatandaang narating mo na ang mataas na bahagi. Pag-akyat pa, mararating ang atok sa Benguet. Dito malamig ang hangin at madalas nababalot ng ulap ang paligid. Tanaw ang mga taniman at mataas na punong kahoy sa gilid ng bundok. Pagdating namin sa Sagada, ramdam agad ang lamig at katahimikan ng kabundukan. Ang aming tinuluyan ay ang Sagada Heritage Village, isang lugar na simple at tahimik. Ang unang goal ay ang makapagpahinga matapos ang mahabang biyahe. Sa hilagang bahagi ng Luzon, sa lalawigan ng Mountain Province, matatagpuan ang Sagada, isang bayang napapalibutan ng lunti ang kabundukan, malamig na simoy ng hangin, at katahimikang tila hiwalay sa abalang mundo. Habang lumilipad, ang tanaw sa ibabaw ng mga punong pino at hagdang-hagdang palayan, masisilayan ang likas na ganda ng kalikasang pinangangalagaan sa loob ng maraming henerasyon. Sa bawat liko ng daan, sa bawat ulap na dumaraan, damang-dama ang presensya ng kalmadong buhay at payapang paligid. Sa mga kuweba, bundok at hanging coffins, makikita ang bakas ng sinaunang paniniwala, mga tradisyong buhay pa rin sa puso ng komunidad. Tahimik ngunit makapangyarihan, ang kultura ng Sagada ay parang hangin sa kabundukan. Hindi kita, ngunit naroroon. Ito ang Sagada. Tahimik man ang paligid, malalim ang sinasabi ng kanyang ganda. Pagsapit ng gabi, tinapos namin ito sa isang salo-salo at bonfire. Pagkagising kinaumagahan, naalala naming may nadaanan kaming ilog papunta. Sinubukan naming balikan ito. Sa pagkakataong ito, nilakad namin ang makitid na daan. Bit-bit ang tanong kung ano ang naghihintay sa dulo. Makitid ang daan,
mabato, tahimik. Sa loob ng ilang minutong paglalakad, ang bawat hakbang ay tila paglapit sa isang lihim na kalikasan. Hindi namin inaasahan ang tanawing sumalubong. Isang ilog na malinaw ang tubig, napapaligiran ng luntiang halaman, at tunog lamang ng agos ang maririnig. Minsan, sa mga hindi planadong sandali, doon natin natatagpuan ang pinakapurong ganda. Matapos ang isang nakakapagod ngunit sulit na trek, kami ay bumalik na. Pagdating namin, sinalubong kami ng amoy ng nilulutong pagkain mula mismo sa aming kaibigang Kapampangan, na kilala sa husay sa kusina. Sama-sama kaming kumain, nagkwentuhan at nag-recharge. Dahil maya-maya lamang, harap na naman kami sa panibagong lakad. Ang susunod naming destinasyon, ang makulay at misteryosong Blue Soil. Mainit ang araw at halos walang silong sa ilang bahagi ng daan. Hindi man ito ang pinakamahirap na trek, hindi rin ito basta-basta. Ramdam ang tindi ng sikat ng araw habang tinatahak namin ang paakyat. Hindi man sobrang tarik, may mga parte ng daan na mabato at madulas. Kailangan pa ring mag-ingat. Habang papalapit kami sa Blue Soil, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa init, biglang lumamig. Unti-unting umambon. Pero sa pagdating namin sa tuktok, bumungad sa amin ng isang tanawing hindi pangkaraniwan. And basang-basa kami ngayon dito sa Blue Soil, Blue Mountain. Pero blue nga talaga oh. But is being washed out ngayon na umuulan. Inaagos siya. Ang Blue Soil, tunay ngang kamangha-mangha. Ang kakaibang kulay ng lupa, mistulang asul na pintura sa gitna ng berde at kayumangging paligid. Parang ibang mundo. Napatigil kami. Tahimik pinagmamasdan ng kagandahan ng kalikasan. Pero kasabay ng pagkamangha, naramdaman din ang unti-unting lamig. Sa taas, humihigpit ang hangin. Nanunuot ang ginaw. Basang-basa na ang lupa. At kahit gusto pa naming magtagal, kinailangan na naming bumaba agad. At dito nagsimulang maging mas mahirap ang lakad. Ang dating matigas na lupa, ngayon ay madulas at malambot. Bawat hakbang pababa, kailangan dahan-dahan. May nadudulas, may halos madapa, pero tuloy lang ang lakad. Sa kabila ng hirap, tulong-tulong kami. Hindi naging hadlang ang putik o lamig. Sa halip, ito'y naging paalala na sa bawat bundok na inaakyat at sa bawat tanawing inaabot, may kwento ng tiyaga, pagkakaibigan at pakikipagsapalaran. Amazing. Carnivorous plants to, kumakain ng insect. Kinakain nila yung natatrap dito sa parang pitchil nilang bibig. Pagkatapos ng mahaba at pagod na araw, nagpalipas muna kami ng gabi. Tahimik ang paligid, ramdam ang pagod, pero mas ramdam ang saya sa mga napuntahan. Pagsapit ng umaga, isang panibagong pakikipagsapalaran ang naghihintay. Ang aming susunod na destinasyon, Bokong Falls. Muling tumahak ng daan, muling naglakad. Sa bawat hakbang, tanaw ang ganda ng paligid. Mga punong mataas, hangin na malamig, at liwanag ng araw na dahan-dahan sumisilip sa mga dahon. Hanggang sa unti-unti na naming narinig ang lagaslas ng tubig.
At doon na nga, sa dulo ng landas, bumungad ang Bokong Falls. Payapa, malamig at napakaganda. Sa gitna ng mga bato at luntiang kagubatan, umaagos ang malinaw at malamig na tubig. Isa itong tanawing hindi lang para sa mata, kung hindi para sa puso. Hindi kami nagdalawang isip. Tumalon kami mula sa bangin, lumusong sa malamig na tubig, at pinakawalan ng pagod. Sa bawat talsik ng tubig, sa bawat halakhak ng isa't isa, ramdam naming nabubuhay kami. Minsan kailangan lang natin talagang huminto, huminga, at muling makipag-ugnayan sa kalikasan. Sapagkat sa mga lugar na tulad nito, napapaalalahanan tayo ng ganda ng mundong ginagalawan natin. Matapos ang mga karanasang puno ng ganda at katahimikan, mula sa malamig na agos ng Bokong Falls hanggang sa asul na lupa ng Blue Soil, panahon na para kami ay maglakbay pabalik sa aming tahanan. Baon namin ang mga alaala, ang preskong hangin ng kabundukan, ang tahimik na paligid, at ang likas na gandang saglit naming naging tahanan. Sa Sagada, nakita namin ang tunay na kagandahan, hindi lang sa tanawin, kundi sa kung paano ito inaalagaan at pinahahalagaan ng mga tao rito. Dahil ang ganda ng kalikasan ay mas nagiging totoo kapag ito'y iniingatan. At habang kami ay pabalik sa aming araw-araw na buhay, dala namin ang panibagong lakas. Sapagkat ang totoong hamon ay hindi ang pag-akyat sa bundok, kundi ang pagbabalik sa mundo ng responsibilidad, ingay ng lungsod at patuloy na pagharap sa realidad. Hanggang sa muli naming paglalakbay, naway manatili sa aming alaala ang paalala ng Sagada. Ang kagandahan ay buhay kung ito'y aalagaan.